Hi guys, good more earnings. June Mark Tumarang po, one of the business consultant in Unified Products and Services. Now for today's video, magbabayad po tayo ng home credit. Ayan. So may client po tayo na magbabayad for today. So gagawin at i-video po natin. Ayan. So now, before po tayo magbabayad, syempre kukunin po natin yung ang details ni client. Yung account number ni client, yung number ni client, and yung amount kung magkano yung bills ni client. Pag makuha natin yan, diretso na tayo sa mobile app natin or sa system natin. So, i-click mo lang yung natin, yung mobile app natin. Tapos, syempre, maglalagin tayo. Login. Ayan. Once makalagin tayo, tapos hahanapin lang natin. So, syempre, kung magbabayad tayo dito, kailangan din may fund. Diba? Para at least makaproceed tayo. And ayan, pag may fund na kayo, automatic pwede na tayong magbayad. So, i-click mo lang yung bill icon natin or bills. Hanapin mo lang yung bills. Tapos, dito sa bill icon natin dito, marami dito, may nakalagay dito na utilities, stop up. So, hanapin mo lang yung financial services. Tapos, i-click mo lang yung financial services, nandun po siya napaloob. So, makikita mo ito, marami tayo dito mga tie-ups ng mga companies. So, hanapin mo lang yung ating home credit. Now, pag makita mo na yung home credit, i-click lang po natin siya. Ayan. Home credit. Or, may ganitong way din para mas mabilis ka kasi marami tayong mga tie-ups, di ba? So, ang gawin mo lang, may makita ka itong add biller, tapos i-click mo lang yung add biller, tapos i-search mo lang yung home credit para mas mabilis tayo. Now, makita mo dito, home credit. So, i-click mo lang home credit Philippines, tapos, ayan. So, makikita mo dito, may nakalagay 10-digit contract number, 11-digit mobile number, and amount. So, yung sabi ko kanina, nakukunin natin yung details ni client. Kung ano yung contract number niya, ano yung 11-digit number niya, and yung amount, kung magkano yung bill ni client. So, ayan, i-input natin siya. Siyempre, nakuha na natin yung details niya. So, i-input natin yung contract number niya. So, 4300 3090 73. Ayan. So, 11-digit number. So, syempre yung number niya, 0977-807-4602. Ayan. Tapos, yung amount or yung bill ni client. So, ang bill niya is 1699. So, proceed. Click proceed lang. Now, pag proceed mo na yan, so makita mo dito yung summary or yung details. So, i-double check mo lang siya kung tama ba. No, pag tama na, pag okay na yung yung digit contract number niya, tapos 11-digit mobile number, tapos yung amount, so i-proceed mo na lang siya. So makikita mo dito, transaction fee is 0. So wala po siyang charge. Okay? Kagandahan sa system natin, the moment na may mag-transact tayo, or may magbabayad sa atin, wala na po siyang charge. Yan po yung advantage natin. Now, pag natin, i-proceed, so syempre, ilagay mo lang yung ating transaction password. So, input mo lang yung transaction password mo dito. Tapos, click proceed. Now, pag proceed, antayin lang po natin siya. Actually, ganito lang siya kabilis. After nito, ayan. Done. Tapos na po tayo. Diba? Ganun po siya kabilis. Screenshot lang natin. So, ganun po siya. Ito na yung resibo niya, ito na yung resibo ni client. So, ang resibo naman ni client ganito, syempre pwede mo siya i-screenshot mo lang tapos i-send mo kay client. Pero kung gusto niya naman yung soft copy, pwede mo naman yung i-download. I-download lang yung i-download lang yung resibo natin. Tapos, ang kagandahan yan, automatic na yan siya, mada-download natin. Tapos, i-print lang natin siya. Tapos, kung ang kagandahan din nito, automatic din yung system natin na magsisend po siya ng resibo sa email natin. So, automatic yun, nandun din yan sa email natin. So, i-click mo lang din doon, tapos i-download mo lang siya para at least, or i-send mo, i-forward mo kay client, sa email ni client. Ganun siya. So, makikita mo dito, yung kanina, di ba, ang pondo natin, fund natin, 1,700, eto, nabawasan na siya. So, naging 31 na lang siya. So, meaning, na-transact na natin. So, kung i-click mo dito sa report, o ito, sa report, nandito yung natin, bills paid. Ayan. 1 minute ago. So, ayan. Ang nabawas, 1,684 pesos. So, ganun siya. So, ayan. So, pag i-click natin yung report, so, makikita natin dito, 1 minute ago, 1,684. So, meaning, yung tinransact natin pala kanina, meron po siyang charge na worth 15 pesos. So, kagaya po siya sa labas, like sa mga any remittances or sa GCash. So, may charge po siya na 15 pesos.
Pero, doon sa ano kanina, di ba, kung nagtansak tayo, hindi po nakita doon, hindi po siya nag-reflect. Pero pag i-click natin dito sa ano, makikita po siya na may charge po talaga siya. So again, gagaya po tayo ng mga remittances sa labas or sa GCash. Pero unlike sa GCash, 24/7 po yung ano natin dito. Unlike sa mga remittances, 24/7 po tayo operational. Okay, now, and the good thing naman dito, the moment na mag-ano tayo, tansak, siyempre may outright income na po tayo, now, which is wala po sa labas. Diba? So yun naman yung gaganahan sa atin. Ayan. So since partner tayo ni Bayad Center, so the good thing naman sa atin, 'di ba yung binayaran natin kanina, due date na po siya actually. Pero the good thing sa atin, kahit due date na po siya, pwede pa rin tayo mag-transact. Pwede pa rin natin siyang bayaran. Ang gaganahan sa atin, kahit lumagpas pa siya ng ilang days, pwede pa rin. At mga 3 days, pwede pa rin natin siya bayaran. Pero kung maglagpas na siya, like for example, a week na, possible na po yan siya na hindi na po yan mapaprocess. Diba? Kasi if ever, maputulan na po tayo niya. Diba? So ang gaganahan nito, kapag makita naman natin na yung fund natin is nag-rollback sa e-cash natin, so meaning meron po or nag-due date na po or nasumubra na po talaga niya sa palugit. Diba? So yun po yung i-ano natin. Bali disclaimer na lang po yan siya. Bali yun po yung i-ano natin, tawag na to, i-aware, dapat maging aware tayo sa ganyan. And so much for that, for today's video. Hopefully marami po tayong natutunan and thank you so much sa inyong pagsubaybay. And for more video and for more information, i-follow or i-subscribe lang natin yung ating channel. Okay? Once again, June Mark Tumarong, Seamanpreneur ng Unify.